Damang-dama na ang summer kaya hindi na maiwasang makiuso sa kasiyahan sa mga beach at iba pang pasyalan. Pero kung may nauuso man na dapat iwasan ngayong tag-init, yan po ay walang iba kung hindi ang mga sakit katulad ng sore eyes. Nakatutok si Connie Season. The heat is on ngayong summer season, kaya naman maraming pamilya ang nagtutungo sa mga resort o kaya naman sa beach upang magpalamig. Pero sa gitna ng kasiyahan, dapat alerto rin tayo sa mga sakit na maaaring masagap kapag panahon ng tag-init. At isa na nga rito ang conjunctivitis o mas kilala sa tawag na sore eyes. Ang grade 2 student na si Daniela hanggang ngayon ay magang-maga pa rin ang mata dahil sa sore eyes. Ngayon nga lang raw uli siya makakapasok sa eskwela matapos ang 2 linggong pagkakaroon ng sakit na nakuha raw niya sa loob mismo ng kanilang tahanan. Nahawa po ako. May sore eyes po. Ang bunso ko pong kapatid. Yung una pong nagka-sore eyes yung bunso, sumunod po yung pangalawa. Sumunod na nga po siya. Parang naluluha siya na namumula. Tapos magmumuta na siya hanggang sa susunod na araw, talagang mapulang-mapula na siyang may halong maga. Bagamat isa sa tinaguri ang summer disease, all year round daw ay pwedeng magka-sore eyes. At dagdag pa ng mga eksperto, may 3 uri nito. Sore eyes kasi pwedeng viral, pwedeng bacterial, pwedeng allergy. Pagka allergy, maga yung mata, tsaka mapula. Pagka viral, masakit siya na luha-luha talaga. Tsaka yung mainit. Pag bacteria, may may discharge, may lumalabas na parang nana ang kulay. Kaya sa pagising mo sa umaga, hindi ka makadilat. Ang alikabok at usok ay ilan lamang sa maaaring maging allergen na pwedeng pagmula ng sore eyes. Maaari ring makuha ang sore eyes dahil sa adenovirus o sa madalas na pagkuskus ng mata gamit ang maruming kamay. Kung may sore eyes ka naman at hilig mong kuskusin ang apektadong mata, babala ni Doc, maaari raw itong pasukin ng bakterya na pwedeng maging sanhi ng pagkabulag. Mag-ulcerate yan, magkakaroon na ng mas grabing infection. Kung mabutas yung pinaka-lining ng mata mo, pumasok sa loob, maapektuhan talaga yung eyesight mo. Pagkain ng masusustansya at regular na paghuhugas ng kamay ang numero 1 panlaban sa sore eyes. Pero kung huli na ang lahat at nahawa ka na nga sa tinatawag na summer disease, payo ni Doc, hindi naman nakakatulong yung mga eye drops na yon. Kailangan kasi may gamot talaga. Tsaka kung tumatagal na siya, magpatingin ka na. Connie Season, nakatutok 24 oras. At sa lagay naman ng panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area o namumong sama ng panahon. At yan ay sa Kabisayaan. Namataan 40 kilometro sa timog kanluran ng Maasin, Southern Leyte. Ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na maging ganap na bagyo yan. Pero sa ngayon ay nag-uulan na sa Kabikulan at silangang bahagi ng Visayas dahil sa low pressure area na yan. Sa Albay nga, inalerto na ang mga residente na mag-ingat at maging alerto sa posibleng flash flood o biglaang pagbaha, pati na pagguho o landslide. Inaasahang lalabas ng ating bansang LPA na yan sa darating na araw ng Huwebes. Sa gitna naman ng impeachment trial, inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey kaugnay ng paglilitis sa punong maestrado. Git naman ng ilang senador, hindi sila apektado sa resulta ng naturang survey. Nakatutok si Jam si Santos. 2 buwan nang umuusad ang paglilitis kay Chief Justice Renato Corona. At ayon sa survey ng Pulse Asia, 8 raw sa 10 Pinoy ang nakakasunod sa mga pangyayari sa paglilitis. Pero karamihan sa sinurvey ay nagsabing wala silang alam o kaya ay konti lang ang alam tungkol sa issue. Nang tanungin naman sila kung sa tingin nila ay guilty ba o hindi ang punong maestrado sa mga akusasyong ipinukol sa kanya, 47% ang naniniwalang guilty o may sala si Corona. 5% naman ang naniniwalang inosente ang punong maestrado, habang 43% ang hindi pa desidido. Ayon sa depensa, magandang senyalis ito. Nagsimula kami, yung general na pakiramdam ko is parang ang tingin ng tao is talagang guilty na. Pangalawa, tas parang hindi handang makinig. Tapos po yung parang naninimbang pa din sila. Pero po ngayon makikita ko po na bukas po ang ating mga kababayan. Maging ang anak ni Corona na si Carla, natuwa sa kinalabasan ng survey.
1,200 na katao umano ang kinausap ng Pulse Asia para sa survey na may margin of error na plus-minus 3%. Sinagawa ng Pulse Asia ang kanilang survey mula February 26 hanggang March 9 o bago magpresenta ang depensa ng ebidensya laban sa mga alegasyon ng prosekusyon. Pinuna ni Supreme Court spokesman Midas Marquez ang timing ng survey. Hindi ko rin alam kung yung propriety ng mga the conduct of these surveys. If this is something that be done, dahil nga meron pa tayong impeachment proceedings ongoing pa. Ayon sa ilang senador, hindi sila apektado sa resulta ng survey. I will decide it according to the evidence and nothing more. Intindihin mo kung ano yung dumadating sa impeachment court at nilalahad doon at kung ano yung mga sagot sa mga nilalahad. Yun dapat ang i-evaluate naming mabuti at we can base our decision on that. The guilt and culpability of the accused, the Chief Justice, will not be determined by surveys or by public opinion. It will be decided by the senator judges individually and collectively. Dagdag ni Enrile, hindi laging tama ang mga survey at nagbigay pa siya ng halimbawa. The classic case of surveys was wrong is the man on the cross. He was the product of a survey. He was judged by a survey. And until now, people are worshiping him. Pero para sa prosekusyon, mahalaga ang mga survey dahil sinasalamin daw nito ang sentimiento ng publiko. Para sa amin, yung reklamo ay hindi naman reklamo ng isang tao. The Chief Justice is accused of betrayal of public trust. And the operative word there is the public. And it is important as to how we see the public in a snapshot. Pero sabi ng depensa, hindi naman daw pasikatan ng impeachment trial. I refer you back to the oath of the senator judges which says, I shall do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, not according to what the Filipino people believe is popular. From our point of view, this is a matter of law and evidence. Tiwala daw ang depensa na pakikinggan din sila ng publiko ngayong sila na ang nagpepresenta ng ebidensya. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, pamilya ng isang nursing graduate napilitang ibenta ang kanilang bahay at lupa para maproseso ang ina-apply ang trabaho abroad. Yung pala, peke ang recruiter. Bata sa Hirona sa Tarlac. Bakit kaya nakukuba at nahuhukot? Formang hindi lang uso kundi komportable ngayong tag-init. Alamin! Dito lang sa 24 Oras.